Quarter 4, Aralin 3. Elemento ng obra maestrang Ibong Adarna. Pananaw, moral, katangian, at karanasan. Tekstong biswal sa Ibong Adarna. Mga teknikal na biswal, laki, espasyo, kulay, linya, anyo, at imahen. Layunin. Nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Obra, Ibong Adarna, saknong 216 hanggang 442. Naiuugnay ang mahalagang kaisipan ng Ibong Adarna batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Nasusuri ang mga tekstong biswal na makikita sa Ibong Adarna. A. Naipaliliwanag ang kahulugan ng tekstong biswal sa obra maestrang Ibong Adarna. At B. Naiuugnay ang mga elemento ng tekstong biswal sa pag-unawa ng obra maestrang Ibong Adarna. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Ihanay natin. Hanapin mula sa hanay B ang tinutukoy na tauhan sa hanay A. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Halaga mo, ibahagi ko. Sa tulong ng graphic organizer, maglahad ng mga dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ng Ibong Adarna bilang akdang pampanitikan. Foreshadowing bilang tekstong biswal at literary device. Ang foreshadowing ay isang literary device na ginagamit ng manunulat upang magsilbing pahiwatig sa magaganap sa akda. Ang panaginip ni Haring Fernando ay isang babala sa kanya tungkol sa magaganap sa kanyang mga anak. Nagisilbi ring tekstong biswal ang foreshadowing dahil nabibigyan ng clue ang mamabasa sa susunod na magaganap sa akda para itong anino sa unahan, pagkapakita sa future. Panghikayat na gawain. Ibahagi ninyo. Papiliin ng mga mag-aaral ng kanilang kapareha at hayaan silang magbahagi na ng sagot sa mga katanungan. A. Sa iyong karanasan, ano ang madalas sa dahilan ang pinagatalunan o pinag-aawayan ninyong magkakapatid? B. Paano kayo nagkapatawaran sa isa't isa? At C. Sa iyong pananaw, gaano kahalaga ang pagkapatawad sa isa't isa? B. Ako bilang anak. Gumuhit ng mga simbolo na naglalarawan sa iyo bilang isang anak, batay sa iyong karanasan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto ng aralin. Nood suri, bahagi. Ipapanood sa mga mag-aaral ang kwento ng magkapatid na Cain at Abel. Pagkatapos ay sagutan ang mga sumusunod na katanungan. A. Ano ang paksa na napanood mong video? B. May mga pagkakataon din ba na ikaw ay nakakaranas ng inggit sa iyong kapatid? Bakit? C. Ano ang iyong ginagawa sa ganitong mga pagkakataon? At D. Kung ikaw si Cain, ano ang iyong gagawin? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Iayos mo. Ayusin ang mga ginunong letra sa loob ng kahon at isulat sa patlang ang salitang hinihingi upang mabuo ang pangungusap. Gawing gabay ang kahulugan na nasa tabi ng kahon, gayon din ang mga titik sa una at hulihan ng salita. Una, ang kasiyahan ng hari ay nang malamang hindi kasama si Don Juan sa pag-uwi sa palasyo. Tama, napawi. Ikalawa, ang kanyang mga balahibo ay unti-unti nang tama, nanlulugo. Ikatlo, sa kabila ng lahat ng tiwalang binigay ko, isa pa rin siyang na tao. Tama, mapagsukab. Ikaapat, aawit lamang ang Ibong Adarna kung patlang niya ang totoong magamay-ari sa kanya. Tama, kaniig. Ikalima, patlang nang itinakda ang kanilang pag-iisang dibdib. Tama, malaon. Paglinang at pagkapalalim, ikalawang araw. Kaugnay na paksa, mahalagang kaisipan sa mga saknong batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Suriin natin. Patnubay na tanong. Basahin ang mga tanong bilang gabay sa pagbasa at pagsuri ng buod ng saknong 216 hanggang 442 ng Ibong Adarna. A. Ano ang ginawa ng dalawang prinsipe sa bunsong kapatid? Tama ba ang ginawa nila? Patunayan na sagot. B. Sa iyong palagay, nangyayari rin ba sa tunay na buhay ang magkainggitan sa pagitan ng magkakapatid? C. Isa-isahin ang mga pangyayari sa kwento na iyong naranasan. Basahin, buod ng saknong 216 hanggang 442 ng Ibong Adarna. Paglalapat at pag-uugnay, ikatlong araw. Suriin natin.
Ano ang dinanas ni Don Juan mula sa kanyang mga kapatid? Ikalawa, sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ng magkakapatid kay Don Juan? Patunayan. Ikatlo, sa iyong palagay, nangyayari rin ba sa tunay na buhay ang magkainggitan sa pagitan ng magkakapatid? Ikaapat, anong pagkakataon sa iyong buhay ang maaari mong ihambing sa pinagdaanan ni Don Juan? At ikalima, bukod sa iyong mga pamilya at mga kaibigan, kanino ka pa maaaring lumapit upang humingi ng tulong? Pangkatang gawain. Hatiin ang klase sa apat na grupo at ibigay ang mga paksang kanilang tatalakayin. Unang pangkat, pananaw. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ikalawang pangkat, moral. Ang mga aral na mamupulot sa korido ay nagsisilbing gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Itala sa ibaba kung anong kahalagahang moral ang naidudulot nito sa bawat isa. Gawing gabay ang graphic organizer sa ibaba. Ikatlong pangkat, katangian. Sa pamagitan ng chart, puna ng mga impormasyong hinihingi. Gawing gabay ang halimbawa sa unang hilera. Ikaapat na pangkat, karanasan. May bigay ng tatlong pangyayari sa akda na may hahalintulad o may kaugnayan sa sariling karanasan. Likha, diwa. Suriin ang larawan. Iugnay ito sa pangyayari sa akdang binasa at sagutan ng mga katanungan. Una, anong pangyayari sa akdang ipinapakita ng larawan? Ikalawa, anong elementong biswal ang dapat aglayin upang mas maunawaan ang mensahe nito? Paglalahat, ikaapat na araw. Alam ba ninyo, ang awit o musika ay isa sa mahalagang sining dahil nagbibigay ito ng karagdagang buhay at inspirasyon sa bawat isa. Iba't ibang emosyon ang inilalarawan ng bawat awit tulad ng pag-ibig, kasawian, kalungkutan at iba pa. Sa pagbuo ng isang awit, maaari nating ibahagi sa iba ang ating nararamdaman sa pamagitan ng mga salita na binuo na tinatawag ng lyricist at composer, ang isang taong naglapat o lumikha ng tono o musika nito. Makikita sa Ibong Adarna na malaki ang naging gampani ng awit sa mga tauhan. Iba-iba ang epekto nito batay sa hinihingi ng pangyayari o pagkakataon. 7 beses umaawit ang Ibong Adarna. Kakibat nito ay ang pagkapalit ng kanyang kulay at balahibo. Ginamit din ng Ibong Adarna ang pag-awit upang isalaysay ang mga pangyayaring kanyang nasaksihan, lalo na sa taong nagmamayari sa kanya. Musika, pampatulog, pang-aliw o panggising. Tulad sa awit ng Ibong Adarna, may mga awit na pampatulog na sanggol gaya ng oyaye o lalabay. Ang mga awit na may malungkot na melodiya at letra ay maaaring magpatulog kahit na sa mga nakatatanda, lalo pa ang awit ng pag-ibig o ang sinaunang kundiman. Samantala ang mga awit na may masayang melodiya gaya ng mga novelty songs sina Yoyoy Villame at Max Urban ay nakakaaliw pakinggan. Subalit may mga awit na nalikha rin upang manggising, magturo at maglantad ng katotohanan tungkol sa mga nagaganap sa lipunan. Ang mga awit ng bandang Asin ni Lolita Carbon, Banyuhay ni Heber Bartolome, Woods ni Bobby Balingit, Datus Tribe ni Cabring Cabrera, Musikang Bayan ni Danny Fabella, Flagpole ni Carl Ramirez, Bagong Luma ni Joey Ayala at marami pang iba. Itumatalakay sa mga isyu ng pagkasira ng kalikasan, paglabag sa karapatang pantao, digmaan sa Mindanao at marami pang iba. Ang mga awit ni Gary Granada, Jess Santiago, Bayang Barrios, Popong Landero at kahit ni Glock 9 ay tulad ng dayap na napampatak sa sugat upang hindi tayo mahimbing mula sa mga propaganda ng fake news at panlilinlang sa isinasagawa ng mga mapagsamantala sa lipunan. Ang mass media sa kasalukuyan ay tulad ng awit ng Ibong Adarna na ipinaghehele tayo sa pantasya habang tumataas ang presyo ng bigas. Nawawasak ang ating kalikasan dahil sa pagmimina, pinapaslang ang mga mamamahayag at nilulustay ng mga tiwaling politiko ang pondo ng bayan. Ang mga musikang makabayan ay siyang nanggising sa atin. Narito ang isang halimbawa. Mga gabay na tanong. Una, bakit mahalagang ikaw ay manatiling bising sa kasalukuyang panahon? Ikalawa, ano-ano ang pinagkakabalahan mo sa kasalukuyan na may hahalin tulad sa awit ng Ibong Adarna? Bakit? Ikatlo, papaano magisilbing dayap at labaha ang musikang makabayan? Ipaliwanag. Karagdagang kaalaman, tekstong biswal. Ang tekstong biswal ay ginagamit bilang presentasyon ng mga ideya upang maiparating ang mensahe patungo sa mas malawak na datos sa paraang mabilis at mabisa.
Kabilang sa mga elemento ng tekstong biswal ay ang kulay, hugis, anyo at kapal o nipis, dami at pattern ng guhit sa larawan. Ang mga ito ay nagdaragdag ng kahulugan at mensahe sa tekstong biswal. Pagninilay sa pagkatuto. Sa aklat ng Ibong Adarna, nagkaroon ng iba't ibang bersyon ang pabalat nito dahil na rin sa pabago-bago, pagrebisa at pagkasalin nito. Ano ang napapansin mo sa larawan sa ibaba? Naging epektibo ba ang paggamit nito ng kulay, anyo at imahen upang magpabatid ang mensaheng nais ipahiwatig ng akda? Buuin mo. Ipabuo sa mga mag-aaral ang pahayag sa ibaba. Pagkataya, paggusulit, ikalimang araw. Tama o mali? Panuto, basahin ang mga pangungusap at suriin kung tama o mali ang mga ito batay sa akdang binasa. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M naman kung ito ay mali. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Maraming salamat sa pakikibahagi.